We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose.
loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision.
Magandang umaga muli sa ating lahat at welcome sa ating morning simbahay. Ating wini-welcome lahat nating mga pastors, mga leaders, at lahat nating mga primary, 144, 1728, 2736, lahat ng mga worshipers natin sa araw na ito ay ating wini-welcome. And again, good morning po sa inyong lahat ng nasa provinces, Luzon, Visayas at Mindanao. At ganun din sa lahat ng mga nasa abroad natin, outside of the Philippines, ang ating mga leaders, disciples, followers, ang ating mga worshipers, mga invites natin ay welcome abroad at dito rin sa atin sa Pilipinas, mga nanay, mga tatay at mga kabataan na sa kanilang mga tahanan. At alam natin ang araw na ito ay nakalaan para sa ating Panginoon. At alam ninyo ang mga seekers at mga God-conscious people, sinisimulan talaga nila ang lahat sa Diyos na buhay. Kaya again, welcome po sa ating lahat at good morning sa mga kasama natin dito na sama-sama nating sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Simulan natin ang lahat sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa panibagong buhay na binigay mo sa amin. Panibagong lakas at paglingap mo sa aming lahat sa mga nakalipas na linggo, nakalipas na araw. At dalangin namin, Panginoon, patuloy kang mangusap sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Let your Holy Spirit speak in the midst of us, O God. Iba't ibang lugar, sa amang provinces, cities, at sa ibang bansa, O Diyos, Ikaw po ang magministeryo sa iyong mga anak. We pray, Ikaw po ang magpahayag sa aming kalagitnaan through your word. Kaya sa iyo namin pinagkatiwala ang lahat ng ito. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Atin pong damhin ang mga awiting ito, dadalhin sa atin ng CJS Philippines Worship Team. At your throne, whisper my own love song. With all my heart I sing for you, my dad and king. I live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet, it'll be for eternity. And oh, how wide you open up your arms, and when I need your love, how far you would come. If ever I was lost, you said that all you feel for me is undying love, that you show me through the you, my God, I worship you, my God, I love you, I love you. Forever I will sing, forever I will be with you, be with you. Worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I sing for you, my dad and me. I live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet, it'll be for eternity. How wide you open up your arms when I need your love.
Praise God sa mga mensahe ng awitin na ating narinig at ang ating mga Bible, ballpen, notebook, at higit sa lahat mga kapatid, ang ating presensya ay nakapokus sa pakikinig ng salita ng Diyos. So make sure na kompleto po tayo, no? Nasa bahay, nasaan ka man, ay mag-take note po tayo. Mahalaga po kung sa gadget kayo nagtitake note or notebook, may ballpen kayo, at higit sa lahat may Biblia po tayong maging manual po natin, gabay natin sa ating pagsasaluhan sa umagang ito. Sa umagang ito, mga kapatid, ating buksan ang ating mga Bible sa Matthew 24 verses 10 to 14. At dahil dito ay marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. Itong binasa po natin mga kapatid, napakaliwanag na nakasulat ang lahat na nangyayari ngayon sa buong mundo. Kaya nga tandaan natin, as we go on sa ating journey sa paglilingkod sa Panginoon, may mga nadaig ng mga pagsubok, nadaig ng problema, nadaig ng mga alalahanin, at ang iba ay nagkakaroon ng conflict in relationship, at ang iba nadi-discourage at tumitigil. Alam natin, as we go on sa ating paglalakbay, may mga namamatay ang spiritual, may mga nagsasawa, may mga humihinto. At yun, kung ating tingnan, nakikita ito sa verse na binasa po natin. At ang verse ng Matthew 24 ay tumutukoy ito sa katapusan ng mga panahon. And we are now in the end times. At makikita natin habang nasa end times tayo, it's like sa isang babaeng manganganak, may agony ang mga tao. Kikita natin, hindi lamang masagana ang buhay, may kahirapan din. May mga conflict of relationship, may mga struggles. That is why ang ating paksa sa umagang ito, tatawagin natin, isang katanungan, who will remain forever serving God? Sino ba ang mananatili hanggang wakas na maglilingkod sa Diyos? Ito yung ating pag-usapan. Sino ba ang mananatiling maglilingkod hanggang wakas sa Panginoon? Like what I said, normal na ang iba na daig ng mga alalahanin, na di-discourage. Ang iba ay may mga conflict in relationship, may mga nadi-dismayed, may mga expectation na hindi natupad. At ang iba ay bumabalik sa dati. That is why itong ating pag-usapan ay napakahalaga sa panahon natin sa ngayon. Kaliwat kanan ng ating bansa ay nakikita po natin may mga ilan sa ating pamahalaan na nasilaw sa mga bagay na material. No? Kaya naririnig natin, nababasa natin even sa media, sa Facebook, no? Maraming mga negative comment tayong mga nababasa regarding sa pamumuno ng ating bansa. At ang iba naman, doon na lamang nakasandal at nalimutan natin may Diyos tayo na siyang humahawak sa buhay natin. Kaya nga sa umagang ito, napakalaga ng tanong na ito, sino ba ang mananatili hanggang wakas sa paglilingkod sa Panginoon? Despite of pressures, problems, may mga demand ang world, may mga competition sa mundong ito. Meron tayong ating pag-usapan sa umagang ito at nakikita natin na kayo din, nakikita nyo kalagayan ng bansa natin katatapos lang mga bagyo na dumaan. Noong isang araw may matinding lindol na nangyari sa Cebu, pinakasentro sila, at may mga aftershocks pa, mga kapatid. At nakikita natin na ang mga bagay na ito nakasulat sa Bible. Pero, ang ating paglilingkod ba masishake? Ang ating bang patuloy na pagsunod sa Lord ay magiging shakeable ba ito? Pero nakita natin, tunay nga ang salita ng Diyos.
nagpapatotoo sa mga nagaganap. Kasi dito nabasa natin, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. That is in verse 10. Mapupuot at magtataksil sa isa't isa. So that is relationship. May mga tao na best friend nila, magtataksil, sisiraan sila. At ang iba, maraming magpapanggap na propeta. So may mga magpapanggap na mga nagtuturo, pero mali naman. At ang kasama ay lalaganap. Ibig sabihin, lalo maging worst ang kasamaan sa time natin. At dahil dito, manlalamig ang pag-ibig ng marami. Kita niyo mga kapatid? Ibig sabihin, kaya nga, ang corruption, no? The term corruption ay lumalala sa panahon natin ngayon. At sabi po dito, ito yung ating pag-usapan, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ito yung magre-remain forever serving God. At in verse 14, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at marinig ito ng buong bansa. At kung maganap na ito, darating ng katapusan. Kaya nga may online. Hindi ka man makarating sa ibang bansa. Ngunit pagbukas mo ng online, naririnig mo ang mabuting balita. So na-speed up ang gospel through online platform. Alam mo, nandito ako, nakakarating ito sa buong mundo. Sa lahat ng may mga online. Ibig sabihin, makikita natin, ginamit ni Lord ang online kapag narinig na ng buong mundo, ng iba't ibang bansa, ng lahat ng taong salita ng Diyos. Sabi dito, darating na ang katapusan. Iba kasi nagmamadali ng second coming, hindi naman nangangaral, hindi naman nagsishare ng gospel. Ibig sabihin, work ng God ang kanyang pagdating. Ang work natin, share the gospel. No? In season or out of season, face-to-face man yan or online. Huwag tayong magsawa sa pagbahagi ng salita ng Diyos. Dahil kapag narinig na ito ng buong mundo, lahat ng tao narinig na nila, ito na yung tanda. Kaya sa akin, ang tanda na ang Diyos darating, narinig na ng lahat ang mabuting balita. You accept it or reject it, at least narinig. Ibig sabihin, may tatanggap man o walang tatanggap, at least narinig. So, darating na ngayon ang ating Panginoon. Pero hindi second coming ang ipipreach ko sa atin. Ang aking ipipreach sa inyo ngayon, sinong mananatili hanggang wakas? Number 1, the genuine. Ang mananatili hanggang wakas, ito yung mga taong genuine. That is in verse 13. Ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. So yung tapat hanggang wakas, ito yung mga tunay, ito yung mga totoo, ito yung nagsimula pa lamang, totoo na siya. So, ang opposite kasi ng genuine, counterfeit. Mga fake. Pero tandaan natin, ang magre-remain forever, ito yung mga tunay, ito yung mga totoo, ito yung mga real. So, ibig sabihin, ayaw ng Lord na sumusunod tayo sa Kanya na may 50% lang tayo. Ang isa, 50% tunay, ang isa naman, 50% na fake. Ngayon, kung dalhin natin sa ating literal, kayo po, bumibili kayo ng gamit, di po ba? Meron sa atin dito, mas gusto niya branded. Mas gusto niya kahit expensive, basta matagal masira. So halimbawa, rubber shoes, no? May rubber shoes na fake, no? Na hindi tatagal ng isang buwan, masisira siya. Pero ginagaya niyang original. So makikita natin, mura nga pero maagang nasisira, no? Halimbawa, mga bag. Mahilig diyan mga babae. Alam ng mga babae mga branded na bag. Yung madaling kumupas. Kaya tandaan natin, ang fake, madaling makupas yan. Ang fake, madaling masira yan. Ang fake ay hindi yan naglalast. So kahit sa mga gamit natin, merong imitation. At ang iba, kahit expensive yan, bibilhin nila. Kasi halimbawa, ang rubber shoes, expensive siya. No? Ang paa mo na lang magsasawa, pero rubber shoes mo, matibay pa rin. Papalitan mo na naman ng bago kasi
nagsasawa ka, pero pwede mo siya ibigay, pero hindi siya nasisira. Ibig sabihin, kasi genuine ang leather niya. Ang balat niya, genuine talaga. So, sa atin, anything that we have, gusto natin original. Gusto natin totoo. At minsan, sa katitipid natin, maganda to, at least pareho lang naman yan, pero makikita natin, ma-identify mo ang tunay at hindi tunay. That is why, sa buhay din natin, sa paglilingkod kay Lord, mga Kristiyano, disciples, believers, alam nyo ba ang naglalast lang? Ay genuine. Genuine believer, genuine disciple, genuine follower of the Lord Jesus Christ. Na kahit bayuhin niya ng matinding problema sa buhay, magpapatuloy yan hanggang wakas. Na kahit may mga discouragement siyang nakikita, may mga discouragement siyang naririnig, lalo siyang solid sa paglilingkod sa Panginoon. Kinapos ng finances, nag-away sila ng kanyang partner sa buhay, nagkaroon ng karamdaman, pero remain faithful kay Lord kasi genuine tunay Like for example lang natin, marami tayong maibigay na example sa Bible. Sino yung mga genuine? Nabanggit ko yan dito sa atin sa pulpit. Like Shadrach, Meshach, at Abednego. Kikita mo yung genuinity ng kabataang ito. Kamatayan na nakataya. Pero makikita natin, fireproof. Hindi tinatabla ng apoy. Bakit? Genuine sila Ang hindi genuine, nasusunog. Bakit hindi nasunog si Shadrach, Meshach, at Abednego? Nasa gitna sila ng apoy. Hindi sila tinatabla ng apoy. Bakit? Genuine. Ibig sabihin, iningatan ng Diyos ang mga genuine people. So, ang tawag ko sa tatlong yan, fireproof. Kay Daniel naman, lion-proof. Bakit? Hindi naging mabangis ang lion sa kanya. Kasi, genuine siyang nagpipray kay Lord. Hindi siya nagpipray para lang picturean, para lang mag-report. Talaga tao sa puso ang prayer niya. Kaya sa time natin ngayon, ang nananatili hanggang wakas na mananalo, mga genuine people. Si Abraham, kung tingnan natin, isa na nga lang ang anak niya, hiningi pa ng Diyos. Because of genuinity of Abraham, anong ginawa niya? Nang hiningi ng Diyos sa kanyang anak niya, willing niya i-sacrifice. Na siya pang sasaksak sa anak niya, genuine ang faith ni Abraham. Hindi, masasabi nating, hindi mo matumbasan ang pananampalataya ni Abraham. Ibig sabihin, si Abraham, isa siya sa obedient, at the same time, isa siya sa mga taong may faith kay God. Kapag nagsabi ang Lord, hindi na niya tinatanong pa. Hindi siya naninigurado, kahit hindi niya alam ang pupuntahan niya. Kaya si Abraham tinawag na father of faith. Kahit malabo ang pupuntahan niya, narinig niya ang boses ng Diyos, sumusunod pa din siya. Ang tawag noon, mga kapatid, mga genuine people of God. Si David, King David, malalaman natin, nag-commit siya ng adultery, nakapatay pa siya ng tao. Pero bakit a man after God's own heart siya? Kasi ang genuine na tao, pag nagkasala yan, nagre-repent, kino-confess niya kay Lord, hindi na siya nagre-rationalize pa. Hindi niya nire-rationalize na dinidepensa ang sarili niya. Kaya malapit ang Diyos sa kanya, as king, nagpakababa siya, humingi siya ng patawad sa Lord, nakapatay siya ng tao because of adultery. Na kahit ang anak niya namatay because of his sins, nagpakababa ba si Abraham? Kaya tinawag siyang a man after God's own heart. Ito yung mga binanggit ko, mga genuine people ito, mga kapatid. At sa New Testament, sa ating devotion, itong week na to, may 4 na klase ng lupa na naglalarawan sa atin. May isang rocky road, may isa namang madawag, at the same time, ang isa naman sa daanan, pero isa lang ang genuine doon, the good soil. Ito yung nakinig at pinamuhay ang salita ng Diyos at namunga siya. So, ibig sabihin, ang magre-remain forever, mga good soil, nakikinig sa ngayon, ninanamnam ang salita ng Diyos at ginagawa ito. At tinatapos to hanggang wakas. Kahit sa online platform. Ibig sabihin, sinimulan mo ngayon,
Alam niyo mga genuine na tao, pag sumamba kay Lord yan, hanggang closing prayer yan, inaantay niya ang blessing mula sa Lord. Hindi kayo selective na message lang ang inyong pakinggan. Ibig sabihin, package ito. Kumbaga, naranasan niyo na bang manood ng sine? Hindi niyo tinapos. Naranasan niyo na bang kumain? Hindi niyo tinapos. Naranasan niyo bang maligo? Hindi kayo nagsabon. Tapos na kayo. Mga kapatid, pag nagsimula ka, tapusin mo. Para kang naligo na hindi mo tinanggal ang libag mo. Kaya tandaan natin, for me, for us, yung mga genuine people, hindi lang yon nanonood. Kasi marami dito, hindi lang siya viewers, hindi lang siya followers, hindi lang siya worshipers, kundi disciples siya. Na ang sinisimulan niya, tinatapos niya, genuine kasi. Ibig sabihin, hindi ka selective. Gawain ni Lord, ang cell group, tinatapos ko dapat to. Ang simbahay, tinatapos ko dapat dito. Kasi minsan lang ito sa isang linggo. So saan ba kayo nagsishare kayo? Hindi nyo naman tinapos ang OBE nyo. Ibig sabihin, pag nag-win soul ka, tinatapos mo na dalhin ang tao sa leadership. Ibig sabihin, yan ang mga genuine na tao. So nakikita ninyo mga kapatid, like Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, Abraham, David, kahit sa Bible, sa 4 kinds of soil, ang isa narinig niya ang gospel, nagandahan siya, pero nadaig siya ng problema. Hindi kasi genuine eh. Nagulumihanan siya, nung dumating ngayon, ang diablo, kinain ngayon ang napakinggan niya sa mga pagsubok sa buhay niya. Pero yung good soil, mga kapatid, ito yung tumalab sa kanya salita ng Diyos. At nag-desire siya na gusto ko pang magamit ng Lord. Hindi siya yung nagpipick up lang. At kaya dito maraming naging listener before, ngayon leader na. Genuine kasi. So ang genuine, gusto niya matikman lahat. Gusto niya magamit lahat. Reklamador palagi, pero hindi naman ginagamit ng Diyos. Kung ginagamit po tayo ng Panginoon, tayo po ang nag-neutralize sa wickedness. Biro mo yung mga taong ginagamit mo, mga pasaway dati yan, ngayon, naglilingkod na sa Panginoon. Kasi you are now a leader. So hindi ka puro critic lang. Nakakatulong ka sa bansa, may isang tao lang mabago buhay. Ang drug addict ay naging addict sa Word of God. Ang lasinggerang babae at chismosa, ngayon ay cell group leader na. Isang tao na nabago ang buhay, malaki ng impact niyan sa community. Ang iba, ang uhusay mag-comment sa Facebook, pero isang kaluluwa, walang nabago ang buhay dahil sa kanya. Kaya tandaan natin mga kapatid, sabi nga ng isang politician, kung saan patungo ang church, doon patungo ang ating pamahalaan. Kaya ang church hindi dapat nagmamaster sa dancing, sa singing. Dapat minamaster natin ang winning souls. Kasi sa winning souls, dinadala ang tao from darkness to light. Makikita ng tao, masama pala ang pagiging magnanakaw. Masama pala ang pagiging sinungaling. Kasi ang normal naging abnormal na ngayon. Pag ikaw ay nagsasalita sa mga mabuting bagay, ang tingin sa iyo may tililing ka. Pero kapag ikaw ay kawatan, normal lang yun. Normal lang yun ang ikaw ay magnanakaw, magsinungaling. Kaya ang normal naging abnormal at ang abnormal naging normal. Sa mapapansin niyo mga kapatid, binabaliktad ng mundo ang tama. Ang tama naging mali at ang mali naging tama. Buti na lang may Word of God. Na hindi ka madadaya because you have discerning. That is why, who will remain forever serving God? The genuine people. Kaya ako nagpapasalamat because of the discipleship, may filter. Ang discipleship ang nagpipilter na kapag nagpapahubog ka, dito kinokorek ka, dito binomold ka, malalaman pag genuine ka eh. Why? Handa kang magpahubog, handa kang magpakorek, handa mong paayos ang buhay mo. At saan makikita yan? Sa discipleship. Mga kapatid, there's a discipleship, doon ka natatransform.
Ang pagnanakaw, ang pagsisinungaling, ang pagiging tinatawag hindi good steward sa sarili, sa oras, naaayos ka sa discipleship, na-disiplina ka. Because you are genuine person. At dapat makita natin yon, mga kapatid. Kaya nakita natin, who will remain forever serving God? Number one, the genuine. Second, the sheep. Sino mananatili hanggang wakas, mga kapatid? Siyempre, ang mga tupa. Dahil we have the good shepherd, mga kapatid. A sheep will remain a sheep. Ang isang tupa, mananatiling tupa. Ang isang tingnan nating katotohanan, pag pinanganak ang tupa, tupa forever ka. Pero pag pinanganak ang kambing, hindi ka pwedeng maging tupa. Tutubo ang sungay mo. Ibig sabihin, sa simula pa lamang likhain ng mundo, may nilikha na ang Diyos para sa Kanya. Dahil magkakonnive ang shepherd and sheep. Kaya nga, shepherd, and our good shepherd is the Lord Jesus Christ. Kasi ang tupa masunurin, ang tupa nagpapasakop, ang tupa ay dependent sa shepherd. That is why ang magre-remain lamang forever, despite of ligligan sa time natin ngayon, ay ang mga tupa. Anong sabi sa John 27:28? Tingnan po natin. John chapter 10, 27 to 28. Ang sabi po dito sa John chapter 10, 27 to 28. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Kita nyo, mga kapatid? Ang tupa madaling makinig at madaling sumunod. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin inuman. Kita nyo? 2 verse lang, napaka-powerful na to. Walang tupa na natitisod. Walang tupa na tumatalikod. Walang tupa na maagaw ni Satanas dahil protected siya ng shepherd. Sabi dito, hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin inuman. Walang tupa na nagbabackslide. Walang tupa na matampuhin at maramdamin. Tupa eh. Ibig sabihin, pag sinabing tupa, hanggang ngayon, tupa pa rin. Hindi pwede ang tupa maging kambing. Kaya mapapansin natin, kapag nagkukunwari ka sa paglilingkod kay Lord, kapag hindi ka tupa, lalabas sungay mo talaga. Susungayin mo leader mo, pastor, sisiraan mo kapwa mo, hahanap ka ng mga issues sa loob ng church. Because you are not the sheep. You are the goat. Nakita niyo, mga kapatid? Ang tupa, may harmony yan. Kapag nakakakinig sa nasalita ng Diyos, sa simula pa lang, tuloy-tuloy yan. Dati listener siya, ngayon disciple na, ngayon leader na. Tupa eh. Ibig sabihin, nagde-develop, nag-i-improve ang kanyang pag-serve kay Lord. Pero ang kambing, habang tumatagal, tumutubo sungay niyan. Susuwagin niya ngayon ang shepherd. Kaya sabi dito, very clear ito sa mga tupa, nakikinig ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Even God, alam niya sino ang sheep niya at sino ang sumusunod sa kanya. Kaya sabi dito, sila lamang ang may buhay na walang hanggan at hindi sila maagaw ni numan. What a comfort, mga kapatid. Di po ba? Isang comfort sa atin na nililiglig ng panahon natin sa ngayon. May mga ups and downs, may mga pagsubok. Hindi bed of roses ang paglilingkod kay Lord. Minsan may sakit ang pamilya mo. Minsan walang-wala ang pamilya mo. Minsan may pagsubok sa trabaho mo, may pagsubok sa negosyo mo. Pero yung momentum mo sa paglilingkod sa Lord, hindi nagbabago. Hindi ka kasi kayang agawin ni numan ng circumstances o crisis sa buhay. Minsan may conflict sa relationship, kapwa mo na naglilingkod kayo sa Panginoon. Hindi naman mga tao ang ating nilagyan ng pananampalataya. Nag-away kayo ng asawa mo, nag-away kayo ng boyfriend mo, hindi ka naman sinagot sa panliligaw, hindi ka magbabago ng momentum mo. Kasi tunay kang tupa ng Diyos, mga kapatid. Yung hinahangad mo na ligawan, hindi pala ikaw ang gusto. Pero hindi ka nagbabago ng momentum mo sa paglilingkod sa Panginoon.
Kasi hindi naman sila ang kaligtasan mo, kundi ang Diyos ang humahawak sa iyo. And always remember this. Siguraduhin mong tupa ka at hindi ka kambing. May portion sa Bible na nakita ko na binubukod ng Diyos ang tupa at kambing. Nakita ko pala iba ugali ng tupa at ng kambing. At ang Diyos hindi nag-aalaga ng kambing. Tupa, kasi shepherd siya eh. Di ba? That is in Matthew 25:31 to 46. Makikita nyo, ano bang kaibahan ng tupa sa kambing? Matthew 25:31 to 46. Tingnan natin mga kapatid. Titipunin, sabi dito, sa harapan niya lahat ng tao, verse 32, sila'y kanyang pagbukod-bukurin, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Tapos in verse 34, sasabihin ng hari sa kanan niya, halika kayo mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng nikain ng daigdig. Sabi dito sa verse 35, ako'y inyong pinakain, ako'y nagutom, pinainom ninyo ako'y nauhaw, ako'y isang dayuhan, pinatuloy ninyo ako. Wala akong maisuot, dinamitan ninyo ako. Nagkasakit ako, inyong dinalaw. Nabilanggo, inyong pinuntahan. Sabi ng mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? Nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? Walang maisuot at aming dinamitan. Sabi dito ng Panginoon in verse 40, sabi niya dito, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya naman ang pinakapahamak, ako ang inyong tinutulungan. So sabi ni Jesus Christ, kung anong ginawa ninyo sa mga alagad ko, sa mga pinakahamak, ako ang inyong tinutulungan. Kita niyo mga kapatid? So ang mga tupa, tumutulong. Ang tupa tumutulong sa mga may sakit. Ang tupa nagbibigay ng pagkain sa mga nagugutom, dinadalaw ang nabibilanggo. So may attitude pala ang tupa na generous. Mga kapatid. Pero sa kaliwa, sabi naman niya sa kaliwa, mga kambing, lumayo kayo sa harapan ko, isinumpa ko kayo sa apoy na di namamatay. Sabi na ito sa verse 43, hindi ninyo ako pinatuloy nang ako'y isang dayuhan, hindi ninyo dinamitan nang walang maisuot, hindi ninyo dinalaw nang ako'y may sakit na sa bilangguan. Sasagot sila, verse 44, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, walang maisuot, may sakit, o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan? Anong sabi sa verse 45? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo ng pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito. Ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam nyo, nakita kong difference ng tupa at ng kambing. Ang tupa, meron siyang puso sa mga tao. Ito yung mga disciples. Ibig sabihin, hindi ka puro lang knowledge. Sensitive ka sa mga nangangailangan. Kaya nga sabi ko sa morning prayer namin, nangyari sa ating bansa, it's time na tayo ngayon mag-extend ng help sa mga nadali ng lindol, nadali ng bagyo, na ang bawat net maging sensitive, magtulungan sino ang nabiktima. At hindi lang tuwing calamity. Pagtupa ka, bahagi na sa buhay mo ang mag-extend ng help. You are generous sa mga nasunugan, sa mga nadali ng bagyo, sa mga tinatawag nating nadali ng lindol, nagkakasakit. Pag sensitive ka, madali ka agad tumulong. Kasi you are the sheep. Dinadamitan mo, binibigyan ng damit ang walang maisuot. Ang nagugutom, pinapakain mo. At sensitive ka dyan because you are God's sheep. Kaya napansin ko mga kapatid, ang mga kambing, sarili lang palagi iniisip. At ang Diyos nagagalit. Kaya ako, nakikita ko kapag kay Jesus Christ ka, connected ka sa sheep, you are generous person. Ang mga kambing, sarili lang iniisip nila. Pakabig palagi ang mga kambing, kulang pa nga sa akin ito, kailangan ko to.
Kaya pala, pag narinig ko ang kambing, pag umiyak, ang iyak ng kambing, me. Yun pala, ay kaya pala ang kambing makasarili. Me. So ang kambing, mga kapatid, makasarili. Pakabig. Tingnan mo lang, bakit may mga kurakot? Sabi nga ng isang journalist, meron kang 10 na kasama. Ang bawat isa may pera. May pera ka din. So sa 10 ninyo, may pera kayo. Tig-isang pera. Ang 9 na pera, sa iyo pa napunta. Wala na silang pera. So ang tawag doon, kambing. Kasi ang kambing, makasarili. Siya yung that is the picture of a goat. At galit si Lord na meron ka na, kinukuha mo pa yung iba. Ganon nangyayari sa bansa natin. Ganon kaganid ang mga leader. Hindi naman lahat. Ang mga leader na nagkukurap. Biro mo, iba level ang corruption ngayon. Dati, 1,000. Tapos iba ay million. Ngayon, trillion ang corruption. Ano gagawin mo doon? It's because of an attitude of a goat. Ugali yan ng kambing, mga kapatid. Ang kambing ay gusto niya, ang hindi kanya, kunin niya pa din. Kabigin niya pa din. Kaya ang kambing forever yan. Pero ang tupa, nagre-repent yan. Ang tupa, sumusunod yan. Nagpakababa yan. Nagpapakurik yan. Ang kambing, nanunuwag yan. Sinungaling pa. Nagnakaw na, nagsisinungaling pa. Because he is a goat. At sabi ni Lord, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. So nakita natin na sa Bible po bala. But if you are a sheep, you always think of other people. Pag meron ka, hindi lang para sa iyo ang kinikita mo. Ibabahagi mo to sa Panginoon. Ibabahagi mo to sa mga needy people. Hindi mo kinakabig lahat. Kasi you are a sheep, not a goat. Nakuha niyo po, mga kapatid? Kaya ang isang tupa, matulungin, mapagbigay, nag-i-extend ng help sa mga needy people. Ang kambing, sarili lang niya, iniisip niya. Wala siyang malasakit sa need ng iba. Hindi nagsishare ng gospel kasi kambing. Kaya tayo nagsishare ng gospel kasi tupa ka. Gusto mo marami maligtas. Maraming pumunta ng langit. Gusto mo marami mabago ang buhay katulad mo rin. Dahil tupa ka ng Diyos. And that is the picture of those people who will remain forever. Kahit yan nasaktan ka, napilayan ka, kahit na dumanas ka ng paghihirap, pagsubok sa buhay, because you are a sheep, tupa ka ng Diyos, you fight the good fight of faith. Because you remain forever. You are not a goat. Tupa ka, kapatid. Kaya nakikita yan sa galawan sa time natin. Ang kambing makasarili. Ang kambing self-centered. Ang kambing hindi mo makukurik yan. Hindi mo marirebuke yan. Lalabanan ka nun, mga kapatid. At now nakikita nyo kapag kayo nag-aalaga ngayon ng mga tao, ma-identify mo na kung sino ang tupa na may nakapasok na kambing sa loob ng inyong net, mga kapatid, sa loob ng tribes ninyo. Kaya, tandaan po natin, napakahalaga na makita natin as we go on sa journey natin, nakasulat pala sa Bible, ang mananatili hanggang wakas. Sino sa kanan at sino sa kaliwa. Sa ngayon, magkahalo yan. Kaya tingnan ninyo ang tribes ninyo dyan. Baka may mga dyan, mga kapatid. Mga makasarili, hindi sensitive, gusto niya siya lang palagi ang isipin. At tandaan ninyo ang mga tupa, hindi niya na iniisip sarili niya, complete na siya sa shepherd eh. Ang iniisip niya palagi, paano ako maka-extend ng help, paano ako makatulong, paano ako mag-propagate ng gospel, paano ako maging faithful kay Lord. So hindi siya pakabig, hindi siya yung gusto niya siya lang palagi ang bigyan ng attention. Pero ang tupa, love God and love people yan. Yun ang tupa.
mga kapatid. Kaya naway nakita ninyo ngayon, yan ang pangalawa. Ang pangatlo, sino ang magre-remain forever? The connected. Ang cellphone natin, may mga cellphone kayo, ang buhay niyan, minsan, isang araw lang, kapag gamit na gamit mo. Ngayon, para hindi malubat, may charger ka. Dadalhin mo yan, ang charger mo ngayon, kung saan may outlet. So, ang lobat mo ngayon, nalubat ka 10 na lang. Pag sinaksak mo yan sa outlet, pag chinarge mo yan, tumataas ang battery supply. Hanggang maging 100 at aktibo na naman magagamit ang gadget mo. Alam mo ba tayo larawan ng isang gadget? Na ang buhay natin kailangan may tamang connection. We must be connected to the Good Shepherd. Kaya ako napapansin ko dito, bakit marami nang hihina, marami nang lulupaypay, marami na discourage? Bakit, alam nyo? Hindi kasi connected sa pinaka-main source. Kaya listen to this, mga kapatid. Pag wala tayong connection kay Jesus Christ, all of us are powerless. All of us are helpless. All of us are defenseless, mga kapatid. Tandaan natin po yon. All of us are hopeless. Without the Lord Jesus Christ, without the main source, iukit natin yan sa utak natin. You are hopeless. You are defenseless. You are lifeless. Tandaan natin yon. We are powerless without the Good Shepherd in us. Kapag ang kalakasan mo kinukuha mo sa salapi, sa asawa mo, sa anak mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, pag dyan mo yan kinukuha ang lakas mo, magiging powerless ka. Mapapagod ka. You cannot endure. Ibig sabihin, nagbibigay ng power sa atin. That is why we pray every day. We meditate the Word of God every day. Nagre-recharge tayo. Because the Good Shepherd is the main source of our defense. Siya yung main source ng depensa natin. Siya ang main source ng power natin. Siya ang main source ng buhay natin. Mga kapatid, without God in our life, helpless tayo lahat. Kakainin tayo ng sistema ng mundo. Kakainin tayo ng kasinungalingan. Kakainin tayo ng corruption. Kasi yun ang ating naging sandalan. Kaya ang iba naging sandalan nila pera, kaya gusto nila magkamal pa ng maraming pera to influence other people. Pero hindi nila alam, yan ay kakasira ng buhay natin. Kaya tandaan natin, wala nang matibay na sandigan, security ng buhay natin. All of us are connected to the main source. Kapag connected ka kay Jesus Christ, you are powerful. At the same time, andoon sa iyo ang endurance sa pagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Because He alone, Jesus alone is our Savior and Lord. Siya nagpapalakas, siya nagsusupply ng strength sa atin, siya nagbibigay ng direksyon sa atin. Siya ang Good Shepherd na kinakalingan niya po tayo. Kaya who will remain forever? The connected. Ang mga nagko-connect sa ating Panginoon. Very clear yan sa John 15 verse 5. Anong sabi po sa John chapter 15 verse 5? Anong sabi dito? Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Nakita niyo mga kapatid? Ibig sabihin, wala kang lakas, wala kang power, wala kang sandigan kapag wala kang Jesus Christ. Wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Wala kayong magagawa kung hindi kayo connected sa akin. Yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ. At ang sabi dito, hindi tayo magbubunga ng sagana. Kita niyo mga kapatid? Ibig sabihin, hindi ka maging useful, maging useless ka na, helpless ka pa, hopeless ka pa, defenseless ka pa, lifeless ka pa pag wala kang Jesus Christ.
defeated ka palagi. Parang walang kwenta yung gadget mo kahit iPhone 20 pa yan o any type of iPhone yan kung wala namang power yan. Ibig sabihin, tayo everyday nakakonect sa main source of power, and that is the Lord Jesus Christ. Kahit anong gandang lalaki mo, gandang babae, may trabaho ka, kumikita ka ng malaki, may stable job ka, yun ang tingin mo. Kung wala ka namang connection kay Jesus Christ, you are powerless. No? Kaya marami po nagkukunwari na lang na they're okay but not okay. May mga nasasabi nga, they're great but they are not great without the good shepherd. Nakita niyo po mga kapatid? Kaya iba dinadaan na lamang sa ingay. Dinadaan na lamang sa naging attention seeker. But they are weak. They are empty. Because the source of everything and our strength is only the Lord Jesus Christ. That is why who will remain forever? Sinagot ng Bible. Ang mga genuine, ang hindi matitisod, hindi mawawala, bagkus magpapatuloy pa yan. Ang mga tupa hanggang mamatayan, tupa pa rin yan. Naging disciple at naging leader yan. Tupa eh. At tandaan natin na mga tupa, hindi yan magnanakaw. Hindi yan mga sinungaling. Ang mga tupa ay nanganganak din yan ng tupa. At ito yung mga connected sa Good Shepherd. That is number 3. So naway ngayong umaga nakita ninyo, ang Biblia nagre-reveal despite of trials, calamities, affliction, problems, hardship, kahit ligligin ka, you will remain forever because you are genuine person. You are not fake. You are sheep and not a goat. You are connected, not disconnected. Every day you read your Bible. Every day you meditate the Word of God. You pray for strength every day. Hindi ka nagtitiwala sa sarili mo, sa pamilya mo, sa kinikita mo. Sa Good Shepherd ka nagtitiwala. That is why you kneel down and pray. You ask guidance from God through His Word. Yun ang ugali ng mga taong magre-remain forever because you are connected with a Good Shepherd. Naway sa umagang ito nakita ninyo, sa panahon natin ngayon na palala ang mundo, patibayan nito, magpapatuloy ka pa ba? Madadaig ka ba ng sistema ng mundo? Makiayon ka pa ba sa mundo? Alam nyo mga kapatid, wala nang iba pang magpapatibay sa atin kundi si Jesus Christ. Problem sa family, problem sa bansa, problema sa trabaho, but you remain serving God. May mga negative or positive nangyari sa pamilya mo, still you continue serving God. May nagkasakit, may namatay, may nawala ng finances, hindi magbabagong momentum mo. Dahil tupa ka ng Diyos. Tunay ka na naglilingkod, totoo ka na disciple ng Panginoon. Sa ating pagtatapos, those who maintain their momentum in serving God until the end, despite life's ups and downs, are the real sheep connected to the Good Shepherd. So always remember that. Hindi magbabago ang momentum mo sa paglilingkod kay Lord. Kahit na may mga ups and downs sa buhay. Because you are the real sheep connected to the Good Shepherd. Kaya sa ating pagtatapos, bago tayo mag-end ngayon, itong mga tupa nagpapatuloy yan hanggang closing prayer. No? Kunin natin ang ating mga alak at tinapay. Celebration ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko. Sige po, sa inyong mga tahanan, may mga inihanda kayong alak, different places. This is the victory na si Jesus Christ, inialay niya ang buhay niya para sa atin. Kunin ninyo ang inyong mga tinapay na inihanda sa inyong mga tahanan. Every first Sunday po ginagawa natin ito. Pag first Sunday of the month, you prepare always your bread and wine.
The bread represent the body of Christ and the wine represent the blood of Jesus Christ. Hawakan po natin ang ating mga tinapay. Noong gabing sa ipagkanulo ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at uminom sa sarong ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Bilang mga tupa ng Diyos, damhin natin ang mga awiting ito, dadalhin sa atin ng CGS Philippines Worship Team. Today is the day we declare that we will remain in your presence. Let's declare, come on. In my weakness, you make me strong. You're forever by my side. In the trial, you lift me up. You're my anchor, you're my guide. My desire is to be closer to your heart. You turn my morning into joy. Nothing will stop me now. I will not fear when trouble seems near. I'm not going anywhere. This is where I'll remain. Yes, Lord. As I seek your face, I'll find my true strength. There is nothing that can separate me from your love. Whoa, oh, 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 whoa, oh, 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 whoa, oh, 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 when mountains crumble and waters run wild, we are fearless, we are sure. May your face shine. May your face shine. Shine upon me. You are my everlasting light. My desire is to be closer to your heart. You turn my morning into joy. Nothing will stop me now. I will not fear when trouble seems near. I'm not going anywhere. This is where I'll remain. As I seek your face, I'll find my true strength. There is nothing that can separate me from your love. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, Thank you, Jesus. Today is a day of declaration. Come on, church. I will not fear when trouble seems near.
I'm not going anywhere. This is where I'll remain. Yes, Lord. As I seek your face, I'll find my true strength. There is nothing that can separate me from your love. I will not fear when trouble seems near. I'm not going anywhere. This is where I'll remain. 'Cause I seek your face. I seek your face. I'll find my true strength. There is nothing that can separate me from your Let us pray. Maraming salamat, Panginoon, sa paalaala mo sa amin. Panahon ngayon ng ligligan, panahon ngayon na maraming mga maling aral ang lumilitaw. Panahon ngayon, Panginoon, na pinapalabas mo ang tunay at ang hindi tunay. I pray, all of us today, mga tupa na handang maglingkod, handang lumaban sa mga pagsubok, mga genuine people connected to the Lord Jesus Christ ang mananatili hanggang wakas. May mga ligligan sa pamilya sa aming bansa. But who will remain forever ay ang mga taong ito na tunay, Panginoon, na maglilingkod sa iyo hanggang wakas, kasama ng aming pamilya. I pray blessing to all your people today in the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.
Let's go.